Hello, Showbiz Central. Ako ang inyong star reporter ngayon. Si Rocco Nasino. Si Rocco Nasino na namamaga ang mukha dahil kumain ng mountain ants from Ilocos. At ako'y nagkaroon ng allergy kagaling na namin sa ospital. At buti na sabi ng doctor, I'll be fine. So eto, handa na ako mag-report sa inyo. Sa mismong araw na dumating ang Showbiz Central sa Ilocos, isinugod na si Rocco sa ospital dahil sa nakain itong mountain ants. Maliban sa pamamaga ng muka, di umano'y nag-lockjaw pa daw ito. Pero para kay Rocco, the show must go on. Dito ako sa set ngayon ng shooting ng Lamang, Biag ni Lamang. At itutur ko kayo dito sa set namin. Dito tayo sa bahay ni Sari Dandan. Yan ang character ni Rochelle. As you can see on your right, it is a big tree house. Ang ginawa nila specifically for the film. At after the whole shooting, i-retain nila yan at gagawin nilang tourist spot para sa mga turista dito na dumadalaw dito sa Vigan. Kasama si Rochelle Pangilinan at iba pang kasamahan sa cast, Rocco definitely committed to this important role. I'll be playing Lamang and Rochelle's gonna be playing Sari Dandan. I've been training for 2 months na at I think I'm medyo ready para dito sa film na to. Pero ito, super excited na ako. My first title film. It's my first title role and it's my first action movie. So, ito, pinaghandaan ko. Umitim na ako ng ganito. Daming kong pinagdaanan para gawin to. The heat dito, grabe. Ilang beses na rin ako munting ma-heat stroke. Mamaya, after nitong becoming a star reporter, balik lamang ako at magte-training ako ng arnis kasama ang coach ko, si Coach Ray. Yan. Coach, okay na ba ako sa fight scene ko? Kailangan lang mag-practice pa para mas perfect. So sinasabi mo hindi pa ako magaling? Mahirap magsabing magaling ka eh. I mean, kailangan pa natin maging pulido pa yung training. Ayun na kita interviewin talaga. At isa pa sa pagpinaghandaan ko para sa film na to ay ang pagsuot ng bahag. Nahihiya ako pero para sa film na to, gagawin ko para sa inyo. Makita nyo yung curves ko dito. Kaya although nahihiya ako, nervous ako para dito, para gawin to, handa ako. So, I'm liking the costume. Ayan, medyo komportable na ngayon. No first few fittings, medyo dahil pang tweaks na kailangan. Pero, yeah, I feel comfortable. Ito po ang bahag. Ito po talaga ang bahag. Kaya medyo may qualms pa ako sa pagsuot ng ganito. Pero, looks okay. Ito po ang pinang-practice ko para sa espada. Yeah. So, mas mabigat po, pero ganda. Pero kaya kami nagte-training para maging maingat dito. Matapos ang matagal na pagsasanay, mga sakripisyo, konting mga aberya, at isang maximum exposure mula kay Rocco, mukhang worth it naman ang lahat ng pagod ng aktor. So mga kapuso, mga taga Showbiz Central, abangan nyo yan, Lamang. Nako, good luck sa'yo, Lamang. Next time, Rocco, mag-ingat sa mga kinakain, ha? At baka masad si Sheena. O anyway, para maging happy si Sheena, mga kapuso, bukas, bilang holiday naman sa Tuesday, Labor Day, bukas, Monday, nandyan po ako sa Clowns sa Quezon Avenue. At sa Zirco naman, sa Tomas Morato, kasama ko naman ang aking kaibigan na si Mr. Philip Lazaro. So mamili kayo, Clowns o Zirco, o pwede puntahan nyo after ng Clowns, diretso na sa Zirco, agad-agad. Samantala, eto pa, maya-maya lamang po ay makaka-one-on-one na ng SC host na si Mr. Raymond Gutierrez, si Daniel Matsunaga. Sa kauna-unahang pagkakataon, ay babasagin na po niya ang kanyang katahimikan at magsasalita na tungkol sa kanilang breakup ni Miss Heart Evangelista dahil talagang ang dami ng isyong lumabas kung bakit sila nag-break, sanga-sanga na. Kaya umabot na nga na may ilang na mga reporters na or may ilang ulat na talaga naman nag-react na si Heart. Narito po. Heart Evangelista umalma sa balitang ang pagiging nagger daw niya ang dahilan ng hiwalayan nila ni Daniel Matsunaga. Nitong Miyerkules, April 25, isang artikulo ang nalathala sa pahayagang Pinoy Parazzi tungkol sa kontrobersyal na hiwalayan ni Heart at Daniel.
Ayon sa column na isinulat ni Morley Alinio this week, isang malapit daw kay Daniel ang nakapagsabing ang pagiging nagger daw ng aktres sa Japanese ex-boyfriend ang dahilan ng kanilang breakup. In the same article, nabanggit din na lagi raw napapahiya si Daniel sa harap ng marami sa tuwing kasama niya ang kapuso actress, dahilan para mapuno umano ito at magpa siyang makipaghiwalay. Matapos lumabas ang nasabing column, agad namang nagpahayag ng pagbuelta si Hart sa kanyang Twitter account. It's sad how people force you to say horrible things about a past relationship and why things didn't work out. For once in showbiz, can't they be refreshed with the idea that we actually respect each other and peacefully go our separate ways? You guys are so negative and demon-like, coming up with such cheap stories. Being different doesn't mean hating each other. Being single doesn't mean you can't be happy. Pinoy Parazzi, watch it. Is that what you feed your family? Paninira ng tao? This is so low. Is that what you want? Scandals, catfights, siraan? Where are your values? God bless you. This will be the last time I'll pour my heart out. In response to Hart's reactions on the said column, isang statement naman ang ipinalabas ng pamunuan ng pahayagang Pinoy Parazzi, and we quote, "Ang pamunuan ng Pinoy Parazzi ay nauunawaan ang pinagdaraanan at reaksyon ni Miss Evangelista. Mula sa kaibuturan ng aming puso ay hiling namin na lumigaya siya at ang sanlibutan sa kabuuan. Bagamat nilahat na ni Miss Evangelista na kilalanin kami bilang malademonyo, hindi namin nakikita ang kailangan ipagpaumanhin ang lumabas na artikulo sa seksyon ng opinyon ni Mr. Morley Alinio. Ang lahat ng aming kolumnista ay may layang magbigay ng kanilang personal na opinyon, na hindi opinyon ng mismong dyaryo at ito ay aming iginagalang." End quote. Porke chismis lang, hindi na totoo. Madalas, ito ay maselang kwento tungkol sa mga personal na bagay, kaya hindi ito hayagang ibinabalita. Kaya, kung i-declare mong mahal mo ng isang artista, handa ka rin bang tanggapin pati ang mga pangit sa kanya? Ano bang gwapo at sexy na mga stars? Tulad lang natin silang nagagalit, napapagod, bumabaho, at nagiging tanga kapag nai-in love. Paano mo alam yon? Dahil sa chismis. Dahil hindi lang ang chismis.